Muling pinagpalang umaga, tanghali at gabi o hapon sa bawat isa na madadatnan nitong ating programang araw-araw na pagpapala. Kumusta na po muli kayo mga ka-AP? Nawa po muli sa pagsimula ng ating araw. Sa araw na ito, patuloy tayong makadulog sa Panginoon para hingin muli ang kanyang kalakasan, karunungan at paggabay para sa araw na ito. Tayo po muna ay manalangin. Father God, salamat po ng marami sa patuloy na pagpapala niyo po sa buhay ng bawat isa na nakatunghay muli sa iyong mga salita at patuloy na nag-aabang na mga pagpapala mo kung paano muli kami magtatagumpay at makaranas ng pagpapala mo sa araw na ito. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po muli mga kay-AP at hayaan niyo po na patuloy muli tayong palakasin ng salita ng Panginoon dahil alam naman po natin itong mundong ginagalawan natin habang patuloy natin inaantay ang muling pagbabalik ng Panginoon, especially po yung tinatawag na end times, ay patindi din ang mga alalahanin sa buhay, patindi din ang labanan sa isip, sa ating katawan, sa ating pagsunod sa Panginoon. Ang daming mga usapin sa buhay na kapag hindi po tayo grounded, hindi po tayo rooted sa salita ng Panginoon ay madali po tayong naapektuhan. Kaya nga, isa po sa paalala ng salita ng Panginoon ngayong mga huling araw ay yung salitang encourage one another. Pag sinabing encourage one another, nawa piliin daw po natin magpalakasan mula sa Panginoon dahil ito na lamang po talaga yung isang paraan kung paano po tayo mananatiling nakatindig, naninindigan sa biyaya at kalooban ng Panginoon dahil sa mundong ginagalawan natin, napakarami na pong nakakalito. Napakarami na pong nakapanlulumo, nakaka-distract, para ilayo ka lang na huwag magtiwala sa mga sinasabi ng Panginoon. Kaya sa araw na ito, muli po tayong paalalahanan ng Panginoon na piliin natin panindigan at ipaglaban ang mga pangako ng Panginoon. So, ito po yung nais ko pong iwan muli sa atin. Napaka-basic po ito, pero kapag hindi po tayo aware sa sinasabi nito ay madali po tayong ma-sway, madali po tayong ma-defocus sa paglakad po natin sa ating buhay araw-araw kasamang Panginoon. So ano po yung sinasabi ko na basic na sinasabi ng salita ng Panginoon? Nais ko lamang pong ibigay ulit para paalalahanan tayo mula sa salita niya. Joshua 1:8, napaka madalas na po natin nababasa, pero hayaan niyo po na yung buhay at kapangyarihan ng pangakong ito ng Panginoon, warning ng Panginoon, command ng Panginoon na ito ay maging buhay sa bawat isa sa atin. So ano po sinasabi niya? Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips. Meditate it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Sabi niya, then, ito po yung magandang promise niya. You will be prosperous and successful. So lahat naman po tayo ay naghahangad na magiging fruitful, magiging prosperous, magiging successful ang bawat pagpupunyagi natin sa araw-araw. I know at alam ko po na wala pong naghahangad na talunan ang kanyang araw-araw na pamumuhay. Tama po ba? Pero ito po yung mga susi na sinasabi ng Panginoon sa atin para sigurado anuman yung mga may encounter natin sa buhay na ito ay sinisigurado ng Panginoon fulfilling yung ating maghapon o anumang mga challenges na ating mararanasan sa bawat araw ng ating buhay. So 3 prinsipyo lamang po ang gusto ko pong iwan sa inyo mula po dito sa verse na ito dahil napaka-basic po ito pero hindi lahat nararanasan yung buhay at kapangyarihan etong sinasabi niya. So tatlong prinsipyo lamang po gusto kong iwan dahil lahat tayo, ako'y naniniwala, napakadali pong ma-deceive sa pagsasalita, ma-deceive
sa pag-iisip at nadideceive sa ating mga ginagawa. So, sa dami na po ng mga issue sa buhay, sa mundong ginagalawan natin, isa lamang po ang pwedeng pambalanse sa mga iba't ibang nagdudulot sa atin ng kaguluhan o kalituhan sa buhay na ito. Ano po yun? Ang salita ng Panginoon. So alam naman po natin, hindi na po may kakaila, na mas nasanay tayong magdeklara ng mga problema, magdeklara ng mga negative, mag-isip sa mga problema, mag-meditate ng mga problema, kaysa sa salita at pangako ng Panginoon. Kaya muli, pinapaalala ng Panginoon sa atin, number one na kailangan natin para mabago yung mga iba't ibang paraan ng pag-declare natin. At mas pipiliin po natin ideklara ang mga salita ng Panginoon kaysa ang mga problemang kinakaharap natin. Number one na prinsipyo na kailangan natin isanay sa sarili natin. Number one, sabi niya dyan, keep this book of the law on your lips. Anong ibig pinapatungkulan nito? Kung meron man daw po tayong dapat napiliing idinideklara sa ating pang-araw-araw na buhay, wala pong iba kundi ang salita ng Diyos. Amen? So yan po yung number one na kailangan natin piliin. Sabihin natin, piliin. Kasi mas madalas po natin napipiling magbigkas ng mga problema, ng mga negative kaysa sa pangako ng Panginoon. So number two na kailangan natin gawin, meditate it day and night. Alam nyo, sa totoo lang, mas madali po natin na may meditate ang mga problema kaysa ang mga pangako ng Panginoon. So, yan lamang daw po ang isang napaka-effective na pambago doon sa mga tumatakbo at gumugulo sa mga isip natin. Ang piliing i-meditate ang mga promises ng Panginoon kaysa sa mga problemang ating nararanasan araw-araw. Opo, given na po ang mga iba't ibang mga problemang kinakaharap natin sa buhay na ito. Pero sinasabi ng Panginoon, nandiyan ang aking mga salita para siyang pambalanse sa mga gumugulo sa ating mga puso't isipan. So piliin daw natin, number two, i-meditate. Pagbulay-bulayan, iisip-isipin araw at gabi ang salita ng Panginoon. And then number three, yung mga idinideklara natin mga salita ng Panginoon mula sa mga binabasa natin, idinideklara natin salita ng Panginoon at minimeditate natin, iniisip-isip natin araw-araw, yun din daw po ang ating i-put into action. Di ba sabi niya dyan? So that you may be careful to do everything written in it. So tatlo lang, kailangan dinideklara natin. Pangalawa, dapat minimeditate natin, iniisip-isip natin. And then lastly, yun na po ang lagi natin i-action, piliin i-action. Tandaan po natin, kung ano daw po ang madalas na sinasabi natin, madalas na iniisip natin, yan din daw po ang madalas na isinasagawa natin. At dyan po, kapag yung tatlong bagay na yan, na master po natin sa ating daily lives, daily living, sinisigurado ng Panginoon, tayo po ay magiging successful and prosperous, fulfilling yung ating araw-araw na pamumuhay. Meron po ba tayong nakuha, mga kapamilya, kapuso, kapatid, at ka-AAP? Nawa, na-remind po tayo, na-encourage po muli tayo sa mga salitang ito ng ating Panginoon. Tayo po yung manalangin. Yes, Father God, salamat po ng marami na muli mo po kaming pinaalalahanan para patuloy na balik-balikan ang iyong mga salita, balik-balikan na alalahanin ang iyong mga salita, balik-balikan na basahin, pagbulay-bulayan at isagawa anuman ang aming natutunan sa iyong mga salita. Salamat po ng marami. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag manghinawa, huwag mapagod, huwag ma-discourage, huwag mawalan ng gana, na piliin, laging basahin, pagbulay-bulayan ang iyong salita upang sa ganon
ang buhay namin magiging prosperous and successful. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Salamat po muli mga ka-EAP at hanggang sa mga susunod po muling pagkikita. Thank you and God bless! Naranasan